Hi guys! Hanggang ngayon ay marami pa rin ang naguguluhan kung ano ba talaga ang tamang oras ng pagligo. Umaga ba o gabi? Or kailangan ba talaga ng tamang oras bago maligo? Hanggang ngayon ay patuloy na pinagdedebatihan ang isyong ito. Sabi ng mga matatanda, bawal maligo sa gabi. At ayon naman sa mga sciences, mas mainam sa umaga. At ang iilang doktor ang nagsasabi na kahit anong oras ay pwedeng maligo. Bakit nga ba? Yan ang aalamin natin sa video na ito. Mas mainam bang maligo sa umaga o sa gabi? Ito ang sabi ng isang mikrobiyolohista. Matagal nang pinagdedebatehan kung kailan ang tamang oras para maligo. Umaga ba o gabi? Ayon sa isang mikrobiyolohista mula sa University of Leicester, may malinaw na sagot dito. Ang pagligo sa gabi ay nakakatulong alisin ang dumi at alikabok na naipon sa buong araw. Pero maaaring hindi ka ganoon kabango pagising kinabukasan. Isa itong tanong na matagal nang pinagtatalunan. Mas mainam bang maligo sa umaga o sa gabi? Ang mga naniniwala sa pagligo tuwing umaga ay nagsasabing ito ang mas epektibo dahil nakakagising at nakakapagsimula ng araw ng sariwa at presko. Sa kabilang banda, ang mga tagapagtanggol ng pagligo sa gabi ay naniniwala na mas maganda ang paghuhugas ng araw bago matulog para makapag-relax. Pero ano nga ba ang sinasabi ng agham? Bilang isang microbiologista, masasabi kong may malinaw na sagot sa tanong na ito ayon sa isang sciences. Benepisyo ng pagligo. Una sa lahat, mahalagang bigyang diin na ang pagligo ay mahalagang bahagi ng maayos na kalinisan anumang oras ng iyong pagliligo. Ang pagligo ay tumutulong alisin ang dumi at langis sa ating balat na maaaring makaiwas sa mga pantal o impeksyon. Nakakatanggal din ito ng pawis na siyang nagpapabawas ng amoy sa katawan. Bagamat karaniwang iniisip ng marami na ang pawis ang sanhi ng amoy sa katawan, ang totoo, ito ay dulot ng bakterya na naninirahan sa balat. Ang bagong labas na pawis ay walang amoy, pero ang mga bakterya sa balat, lalo na ang mga Staphylococcus ay ginagamit ang pawis bilang pagkain. Sa pagproseso ng bakterya sa pawis, lumalabas ang isang compound na tinatawag na thioalcohols na siyang dahilan ng malansang amoy na pamilyar sa marami. Umaga o gabi? Sa maghapon, natural na napupuno ng alikabok, pollen at iba pang mga allergens ang ating katawan at buhok, kasama pa ang pawis at langis. Habang may mga bagay na nakukuha ng ating damit, ang iba ay napupunta sa inyong bedsheets at unan. At pawis at langis mula sa iyong balat ay nagbibigay din ng sustansya sa mga bakterya sa iyong balat at maaari rin itong malipat mula sa katawan mo papunta sa kumot habang natutulog. Ang pagligo sa gabi ay maaaring makatulong upang alisin ang pawis, langis at allergens na nakuha sa buong araw para mas kaunting dumi ang mailipat sa kumot. Pero kahit bagong ligo ka bago matulog, pinagpapawisan pa rin ang katawan sa gabi. Anuman ang temperatura, kainin ulit ito ng mikrobyo sa balat mo. Ibig sabihin, pagising mo sa umaga, mayroon kang naipong bakterya sa kumot at posibleng bumalik ang amoy sa katawan mo. Ang benepisyo ng paglilinis sa gabi ay nawawala kung hindi regular na nilalabhan ang bedsheets. Ang mga mikrobyo na sanhi ng amoy ay maaaring malipat sa katawan mo habang natutulog. Ang pagligo sa gabi ay hindi rin pumipigil sa pagtatanggal ng patay na selula ng balat. Ang mga ito ay maaaring maging pagkain ng mga dust mites at ang kanilang dumi ay pwedeng magdulot ng allergy. Kung hindi mo regular na nilalabhan ang bedsheets mo, lalong dadami ang patay na selula at lalong dadami ang dust mites. Ang kanilang dumi ay maaaring magdulot ng allergy at lumala ang hika. Sa kabilang banda, ang pagligo sa umaga ay nakakatulong para alisin ang patay na selula ng balat, pawis at bakterya na maaaring nakuha mo sa kama habang natutulog. Lalo na kung hindi ka gumagamit ng bagong labang kumot. Ang umagang paliligo ay nangangahulugan mas malinis ang katawan mo mula sa mga mikrobyo bago magbihis.
makakapagsimula ka rin ng araw na mas kaunti ang pawis na pagkain ng bakterya. Kaya mas matagal ang pagiging presko mo kumpara sa taong naligo sa gabi. Bilang isang mikrobiyolohista, ako ay taga-suporta na ng paliligo tuwing umaga. Yun ang sabi ng isang scientist. Kalagahan ng paglaban ng kumot. Siyempre, kanya-kanya tayo ng ugali at oras na paliligo. Pero anuman ang piliin mo, tandaan na ang bisa ng inyong paliligo ay nakadepende sa kabuuang hygiene mo. Kasama na rin ito kung gaano kadalas kang maglaba ng kumot at ponda. Kaya't anuman ang piliin mo, umaga man o gabi, mahalagang panatilihing malinis ang iyong kumot at ponda. Dapat mo itong labhan, hindi bababa sa 1 beses kada linggo para maalis ang pawis, bakterya, patay na selula ng balat at langis. Sa paglalaba, matatanggal din ang mga spores ng amag na maaaring tumubo sa kumot, kasama na ang sustansya na pinagkukunan ng mikrobyo na sanhi ng amoy.